Pinasok ako ng 3 tauhan ni Tito sa aking kwarto. At dahil dito ay, Dear Ate Vine, mapagpalang araw po sa'yo. Sa totoo lang hindi ko alam kung tama pa bang ikwento ko pa ito dito sa iyong page, pero naglakas loob ako para kahit dito man lang ay mailabas ko ang nasa loob ko. Pakitago na lang po ako sa pangalang Kara, 29 na taong gulang na sa ngayon. May asawa na at isang anak. Ang pangyayaring ito ay noong ako ay 18 pa lamang. Nakikitira ako noon sa aking tiyuhin, kapatid ng mama ko, dahil si Tito ang nagpapaaral sa akin. May asawa na ito at 3 anak. May mga ilang negosyo sila Tito at Tita. Mas pinalad sila sa buhay kaysa sa amin. Pero hindi naging dahilan yon upang hindi nila kami tulungan. Mabait ang Tito ko at Tita, wala akong masabi. Kahit ang mga pinsan ko ay mababait din. Kaya kampante ako at masaya sa bahay nila. Kahit malayo ako sa aking tunay na pamilya, hindi iyon naging hadlang sa akin. Dahil may mabait akong pangalawang pamilya na umaalalay sa akin. Kapag Sabado at Linggo, tumutulong ako sa mga negosyo nila. Minsan ako ang nagdadala ng food ng iba at minsan nasa shop ako para magbantay at kung ano-ano pa. Hindi ko na lang sasabihin kung ano-ano ang mga negosyo nila. Fast forward. December siya to Christmas party ng mga tauhan. Dito na sa house ginanap ang party. Noong time na iyon, wala si Tita at ang 2 pa niyang anak. Bali ako lang at ang pinsan kong panganay na lalaki. Nakipagsaya kami sa okasyon na iyon dahil nga parang tauhan na rin kami ng pinsan ko ni Tito. Dahil pag Sabado at Linggo ay natulong kami ng anak niya, meron din kaming natanggap na regalo at bonus. Sumapit ang 11 p.m. Marami na ang umuwi. Iilan-ilan na lang ang natira at puro kalalakihan pa. Ang pinsan ko naman ay umalis. Dahil hinatid niya ang GF nito, ako naman ay pumunta na sa aking kwarto dahil pagod at antok na rin ako. Mag 1 p.m. yon ng umaga. Napansin ko na may mga humahawak sa akin. Akala ko nga noong una ay panaginip lang, pero nang maimulat ko ang mga mata ko. Kahit madilim ang paligid dahil walang ilaw, ngunit may naaaninagan pa naman akong bahagya. 3 lalaki ang nakapalibot sa akin, at halatang mga lasing. Nilagyan din nila ng piring ang mga mata ko, kaya mas lalong dumilim ang paningin ko. Dahil wala nang ang ilaw, nilagyan pa ako ng piring, wala na akong magawa. Ginawa nila akong robot, pinahirapan ng husto. Pagkatapos nila, sinabihan nila ako na huwag magsusumbong. Bago sila umalis, tinanggal nila ang tali ko sa kamay. Kinabukasan, iyak pa rin ako ng iyak. Hindi ako makalabas ng kwarto ko. Hindi ako kumakain. Kaya pinuntahan na ako ng pinsan ko. Ano daw ba ang nangyari sa akin? Masaya pa raw kami nung gabi kung may sakit pa daw ako. Sabi ko wala, namiss ko lang ang mga magulang at kapatid ko o lumipas ang mga araw, napapansin na ng lahat ang pagbabago sa sarili ko, kaya masinsinan na akong kinausap ni Tita at dito ko na inamin ang katotohanan. At sinabi ko na hindi ako sigurado kung sino sila dahil biglaan patay pa ang ilaw. Saglit ko lang silang nakita sabay piring na ng mata ko at sinabi ko rin na tinakot nila ako. Na may gagawin silang masama kay Tito. Ilang araw lang ay kinausap na ako ni Tito. Kung hindi ko rin daw maituturo kung sino sila, hindi raw kami mananalo at masisira din ang reputasyon ng negosyo niya. Hindi rin makapaniwala si Tito na mga tauhan niya yon dahil ilan-ilan lang naman ang mga tauhan niya at lahat ay kilala niya at matatagal na sa kanya. Kaya simula noon, hindi na ako pinapunta ni Tito kahit sa ang negosyo niya. Pag Sabado at Linggo ay sa bahay lang ako or sa galaan. Hanggang sa sumapit na rin ang pagtatapos ko at nakahanap na ako ng trabaho. Binuhos ko sa noo pagtatrabaho ang sipag ko at tumulong ako sa magulang ko. Hanggang sa nakapag-asawa na ako at nagkaanak, sinabi ko lang sa asawa ko na may naging BF ako noon at may nangyari sa amin. Kaya hindi siya nag-expect na siya talaga ang una. Hindi man ako nabigyan ng hustisya, okay na rin siguro dahil nagkaroon ako ng tahimik na buhay. Pero kahit hanggang ngayon, hindi ko pa rin makalimutan ang panahon na iyon.